game na ho. Umpisahan na ho natin ito, mga kababayan. Umpisahan muna natin doon sa balik-tanaw. Ano po, ito. Doon sa balik-tanaw. Kasi ang nagiging sagot lagi sa atin ng ating Vice Presidente, mga kababayan, kapag pinag-uusapan po yung mga confidential funds, pag pinag-uusapan po yung mga katanungan ng sambayan ng Pilipino sa kanya, bigla na lang hong mga nagagalit, di ba? Bigla na lang pong magbabanta ng tao, bigla na lang may pupugutan ng ulo, bigla na lang pong may huhukayin na bangkay na matagal na pong nananahimik. O eto naman po, isang beses po napagdiskitahan naman po, mga kababayan, si Saldico at si Martin Romualdez na House Speaker po, mga bossing. Kasi dito, mga kababayan, may ine-eba si Inday Sara Duterte na ang nagkokontrol lang daw ho ng buong Kongreso ay dadalawang tao lang. Naalala niyo ho yan, mga boss chief mo, sir? Yan po ay nung dating nung nakaraang taon. Dadalawang tao lang ang nagkokontrol, ng Kongreso. Walang iba kundi si Saldico at si Martin Romualdez, mga bossing. Ang tanong naman natin sa kanila, sige nga po, gusto naming marinig yan. Ano po ang ebidensya? Kaso mukhang wala hanggang ngayon, wala naman na ipapakitang ebidensya. Mukhang hanggang ngayon mga kababayan, parang wala lang. Basta ang style ho ng mga DDS, ang style ho ng mga dyan ho sa kampo nila, masabi, yun na yun, no? Wag na kayong maghanap ng ebidensya. Ganun ho kasi yung nakikita kong estilo ho nila, mga kababayan. Di ba? O okay na sa kanila. Basta nabanggit ni Maharlika, basta nabanggit ni Vice Presidente Inday Sara Duterte, basta nabanggit nung kanilang mga vlogger, wala na dapat hanapan ng ebidensya. So yan na yun. O okay na yun. Hindi ho dapat ganun. Kasi kapag meron kang ipinaparatang, nakaakibat ho dapat dyan, mga kababayan, ebidensya. Di ba? Ano po sabi dito sa balita na ito, mga boss chief mo, sir? Sabi, lawmakers to VP Sara, government budget is not controlled by two House leader. Dahil ang binabanggit po ni VP Sara, mga kababayan, ay si Saldico at si Martin Romualdez. Nung tinanong naman po yung ebidensya, wala naman po makita o maipakita. Eto yan, di ba? Talagang kumalat po yung balita na yan, Sabi dito sa isa, House Leader dismissed sa VP Sara Duterte's claim on DepEd budget, urge her to answer confidential funds issue. Ay, di ba to di ba yung kapag yan ho yung mga katanungan na dapat nilang sagutin, ang gagawin ho nila, idadivert po nila sa iba. Meron silang idadamay o meron silang pagbibintangan para doon po mapunta yung atensyon ng mamamayang Pilipino. Mali naman ho yun. Yung hinihintay po nating kasagutan, wala pa din ho, mga kababayan. Sabi ni Cristina Catherine Garcia, mga paniwalain ang mga DDS kasi mga BO daw kayo. Ang sagot naman po dyan, mga bossing, ni Saldico, eto, tama ba? Ito ba yung kay Saldico? Kung di ako nagkakamali. Unang-una, again, pangbubudol na naman po yan. Napakalaking pambubudol, ni VP Sara daw. Tama ba ako? Akala nila ang taong bayan hindi matalino. Matalino po at sasagutin po natin yan. Unang-una po, ang miyembro po ng appropriation is around 139. Sa vice chair po is around 56. Ang congressman po ay 300. Sabi ni Saldico. Paano nga naman sasabihin ni Inday Sara Duterte na dadalawang tao lang yung namumuno sa Congress? Di ho ba, mga kababayan? Paano yun papatunayan? Pero hanggang ngayon po, wala naman pong pagpapatunay Wala naman pong ebidensya o dokumentong naipakita Sa senators naman po, mayroon po tayong mga senador na 24. Mayroon pong miyembro ng Bicameral Conference Committee after the budget deliberation ng House at Senate. Mayroon pa pong Bicam na mag-uusap ng dalawang upper chamber and lower.
Almost 30 po ang nag-a-attend. Pero, yun po tungkol po sa confidential funds, patungkol po doon sa mga, ano ba mga pangalan nun? Yung mga Kokoy Bilyamin. Oh, wala ho, hindi sinasagot. Pumunta nga ho sila doon sa Kongreso, pero ano naman po ang ginawa nila, mga kababayan? Wala naman din ho, 'di ba? Kapag ka naiipit sila, kapag ka yung may mga itinatanong sa kanila, ang ginagawa nila bigla na lang ho sumasakit yung dibdib, napapahawak na lang ho sa dibdib. Yan ho yung style nila, mga kababayan eh. Iwas ng iwas po. O di ho ba? Kaya umabot sa punto, impeachment. O, makulit kayo, ayaw niyong sumagot sa amin. O, di ba? Matagal namin kayong pinapatawag para maging patas ang laban. Para ibigay sa inyo yung inyong karapatan na sumagot. Pero ano ang ginawa nila? Ang dami pong alibay. Ultimo nga ho, mga kababayan eh. Yung kay BP Sara na nagbanta siya sa buhay ng Pangulo. Kay Martin Romualdez. At sa unang ginang. Iniwasan niya din ho yun, di ba? Cheryl Santamaria at Ma'am Brenda Barton. Araceli Bianca Dacula. Oh, iniwasan din ho yun. Nakita ko doon sa isang interview, ang sinasabi ni BP Sara, ay, abogado ako. Alam ko yung mga sinasabi ko. Alam ko kung makakasuhan ako o hindi. Oh, sabi ko, nako, mukhang lulusot nga si Inday Sara dito kasi sabi niya, alam niya eh, at masasagot niya eh. Pero po, nung tinutukan ko, yung pagpapatawag po ng NBI sa kanila, wala naman dumating na Inday Sara Duterte, mga kababayan. No? Ang ginawa pa ng House noon, kinancel nila yung patawag kay BP Sara. Upang sa ganun, mabigyang daan yung patawag ng NBI. Pero ano ho, wala naman, hindi din ho pumunta. Nagpatawag ng pangalawa, wala din ho, hindi pumunta. Ang sabi nila, ang dahilan nila, may party daw po sila para doon sa mga reporter. Doon, Thanksgiving daw po sa mga media. Uunahin mo pa ba yun? Kesa ipaglaban mo, ipagtanggol mo ang iyong sarili? Di ho ba, mga kababayan? Ganyan ho sila mahilig. Yung tipo bang, bintang natin kay ganito. Isisi natin kay ganito. Sabihin mo, yan si Saldico at si Martin Romualdez lang ang nagpapaikot sa Congress. Ano? At si Martin Romualdez at si Saldico lang ang nagpapasunod sa mga congressman. At take note yung mga DDS, meron pang mga nalalaman po na mayroon daw silang narinig. Meron kaming narinig eh. Yung tipo bang gano'n na narinig namin sa iba eh.